Nag-alala ka rin po ba kay VP Sara? Ako din po pero wala akong magawang aksyon. Alam niyo po, masakit talaga yung nangyayari kagabi kay Attorney Lopez and VP Inday Sara kasi marami tayong nanonood pero hindi naman tayo makapunta kasi it's a fact, marami sa atin na sobrang active sa social media ay nasa ibang bansa. Imagine nyo, 4 or 5 hours lang po yung tulog ko and then I see the update. Andun na po si Senator Bato de la Rosa at pinapatulog niya ng konti si VP Inday Sara para naman makapagpahinga yung Vice President natin. At sabi naman ni Senator Bato de la Rosa na siya ang tutulong kung ano man ang pwedeng magawa para hindi mailagay si Attorney Lopez doon sa correctional. Kasi talagang binasahan na naman po siya doon sa St. Luke's Hospital. At ngayon lang, kakabasa ko lang din na nagpunta na din po si Sir Marcoleta. So, para maintindihan ng lahat ano ba ang nangyari. Gabi, matutulog na si Attorney Lopez at bigla siyang pinuntahan, kinatok sa kwarto para basahan ng order na ililipat siya sa correctional. I-shortcut na lang po natin para maintindihan ng lahat at tingnan nyo po, kayo po mismo ang humusga kung tama pa ba ang nangyayari sa bayan natin. Ito lang po ang tandaan ninyo, kung nagawa nila sa Vice President at sa isang lawyer ang ganitong bagay, pwede itong mangyari sa kahit sino na sa atin, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. Ang isang maayos na nakikipag-cooperate sa HOR, kaya nga pumunta si Attorney Lopez, diba? Maayos din siyang nakipag-usap. Na-offend lang ang HOR, akala nila hindi siya talaga maayos na sumasagot, kaya siya pina-contempt. Pero kriminal ba si Attorney Lopez? Hindi. Ikaw lang, isipin mo lang personal, ikaw bilang ayaw sa mga Duterte, ayaw kay Sara. Kung ikaw, mangyari sa'yo yan, wala kang kasalanan, nilamok, wala kang pinatay, tapos ililipat ka sa correctional, ano ang mararamdaman mo? The same thing with Attorney Lopez, she felt threatened. Feeling niya may mangyayaring hindi maganda sa kanya, kaya sabi niya, kailangan ko ang aking mga lawyers. Pero hindi siya pinagbigyan. Buti na lang nandun talaga si Vice President Sara at nasamahan siya. Kaya nagkaroon ng press conference kagabi na talagang napuyat po tayong lahat, including myself. Pero gustuhin man nating tumulong, gustuhin man nating pumunta, the reality bites. Ang dami nating supporters na nasa social media. May nag-comment, ma'am, gustuhin man ng tao, pero yung iba, yung kung nasa Davao lang talagang pwedeng puntahan, kaya lang ang layo diba? Yan yung mahirap dyan. Kaya it's about time talaga. Ako, personal kong opinion, dapat maghiwa-hiwalay na tayo kasi tingnan mo, napakabuting Vice President, nagtatrabaho ng maayos. Tapos yan ang nangyayari sa kanya. Tapos hindi man lang siya maipagtanggol kasi yung mga taga Davao kailangan pang sumakay ng barko o eroplano para lang protektahan siya. Nagpapasalamat ako sa mga taga Manila at malapit doon na pumunta agad para sumaklolo kay VP Inday Sara. Pero kung halimbawang sa pilitan silang kinuha doon sa HOR, ano ang mangyayari? Kulang talaga ang tao na pwedeng tumulong. Sabihin na nating malakas si VP Inday Sara pero babae pa rin siya. Kaya po, ano ba ang pwede natin gawin? Kumbinsihin yung mga kababayan natin na nandyan sa Manila at malapit dyan na pumunta na po tayo sa Batasan. Merong gagawin ngayong araw na ito. Pagtitipon-tipon doon, puntahan natin, ipakita natin sa HOR na talagang hindi na tama itong ginagawa nila. And alam niyo po, may mga nabitawang salita si VP Inday Sara kagabi, but it's because she was first threatened, including Attorney Lopez. So may pinaghuhugutan po lahat ng sinabi ni Inday VP Sara. Kaya hindi ko alam kung saan po aabot yung video na to. Ang magagawa ko lang talaga is sumuporta through social media. Pero
nakikiisa ako sa inyong lahat. Sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Talagang hindi na po talaga maayos ang ating sitwasyon dyan sa Pilipinas. At kung patuloy po natin na talagang ilagay sa posisyon yung presidente ngayon, maaaring babagsak yung bansa natin at pulutin na tayong lahat sa kangkungan.